Samantala, upang mas mapangalagaan ang ating karagatan at magkaroon ng proteksyon mula sa epekto ng climate change, isang coastal cleanup ang isinagawa ng DENR sa mangrove area ng Las Piñas, Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area. Katuwang ang mga kabataan at ang mga miyembro ng 11th Marine Battalion ng Philippine Marine Corps. Tinutukan niya ng aming kasamang si Dina Pagibitan. Ang kasalukuyan nga raw ang kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Kaya naman maiging gawing kapaki-pakinabang ang mundong ginagalawan. Isa ang pangangalaga sa kalikasan sa mga hakbang na dapat matutunan ng bawat isa, kasunod ng tumitinding suliranin sa climate change. Ang Pilipinas ay binubuo ng malaking bahagi ng katubigan na nagsisilbing hanap buhay at pinanggagalingan ng ilang pangunahing pagkain tulad ng mga isda. Kaya naman tinagurian ang tubig bilang buhay. Ngunit paano naman magiging buhay ito hindi lamang sa mga tao, kung hindi pati na rin sa mga yamang dagat kung hindi ito pangangalagaan? Trapiko, polusyon, ilan lamang sa mga salitang magpapakilala sa Kamaynilaan. Ngunit alam nyo bang sa Las Piñas, isang mangrove area pa ang nabubuhay? Tinatawag itong The Big Island. At upang sagip tuluyang pagkasira. Mula 2009, nagsasagawa na ng coastal cleanup ang DENR, partikular ang La Papachea o Las Piñas Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area. Sa pagkakataong ito, tumulong dito ang mahigit 50 miyembro ng 11th Marine Battalion ng Philippine Marine Corps bilang bahagi ng kanilang non-operational activity. As Marines, ma'am, we see to it that yung mga activities na involved yung nation building, ma'am, is always nandun kami. Bilang bahagi naman ng kanilang community service, nakiisa rin ang may 50 cadets and graduating students ng Las Piñas North National High School sa paglilinis ng dalampasigan. Para makita pa nila yung magiging sa kagandahan ng ating kalikasan. Ito yung pinakang isa natin pinagkukunan sa mga buhay-buhay natin. Isa to sa mga paraan namin para makatulong sa nature natin na ma-conserve, malinis, tapos 'di ba? Ma-preserve natin para may maabutan pa yung next generation na kahit paano malinis na to, hindi na katulad dun dati. Dahil nagsisilbi ang isla bilang buffer zone sa pagitan ng kabayanan at karagatan, malaking tulong ito sakaling magka-storm surge. Katulad nangyari ng Yolanda bago makarating ng kabayanan, ito muna yung sasangga, ito muna yung mawas out. Gawa ng may mga tanim tayong mangrove, siya yung atin patibay. Kasabay nito ang pagnanais sa lugar na maging tourism attraction dahil sa mahigit 80 uri ng ibon na pumupunta rito. Gayon din ang potensyal nitong mapag-aralan ng mga marine biologist. Attractive po sa atin mga kababayan, lalo na sa mga foreigner. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.